This program is habit forming. Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Good morning! Good morning! Ay, magandang umaga po! Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, good morning, good morning. Sama niyo na dyan yung mga nasa ibayong dagat ng mga kababayan natin. Magandang madaling araw dyan sa inyo sa Middle East at Europa, ha? Alam niyo na kung sino kayo. Yung mga nasa Saudi, Kuwait, saan pa? Dubai, yung mga nasa Italy, sa France, Switzerland, Germany. Magandang madaling araw po sa inyong lahat dyan. Good evening naman sa mga kababayan natin na sa New York, Canada. At magandang gabi na rin sa mga tiga LA. Good morning. Good evening po sa inyong lahat. Anyway, kumusta? Naku! Huling araw po ng paggawa. Weekend po, Sabado, Linggo. Ay, marami tayong babatiin ngayon na Aiko, ha? Nandyan yung mga, Ginoong Jonathan So ng JC Premier at ang kanyang mga ka-JCs, good morning po. Magandang umaga din po sa mga driver at konduktor ng Partas Bus Line. Yung biyaheng Tiplex, biyaheng Pusurubyo. Good morning din sa mga driver at konduktor. Sama mo na yung mga mekaniko ng Dominion Bus Line. And syempre, last but not the least, babatiin ko na rin po yung mga konduktor, driver at mekaniko ng Batasan Liner. Meron Ayun, no? Good morning sa kanilang mga konduktor. Si Sir Caps, Tata Greg at Tata Barakuda. Sa mga pangalan na lang, naku, Diyos ko po talaga, parang hindi magpapahuli ito. Ang kanilang mga tsuper naman, sila Tata Reyes, Rodeo, Esteban, Garado, Regio, Fernandez, Valdez, Bamores, Morales, Serrano at Flores. Good morning sa inyo. Nakabalik na ba ito yung nag-first trip kagabi yata? Sila Sir Caps yata ito. May first trip, second trip at third trip. Ito di ba yung mga you're in good hands, yung mga nakalagay sa likod ng mga bus. Oo. Ito naman sa Batasan Liner, sa likod ng bus nila, may nakalagay din. Nakalagay, Manila to point of nowhere, no return. Yan ang biyahe nila, Manila to point of no return. Oo. Tapos nakalagay, Batasan Liner na. Biyahe mo, biyaheng langit. Good morning. Good morning po sa inyo. Nako, speaking of kagabi, punong-puno, Engineer Rolly, yung first trip ng Batasan Liner. Diyos ko po, may dalawang karnaper ng motor. Kung hindi ba naman mga gago, nangarnap. Tapos madaling araw, nagkukuting-ting, hindi na naingayan ng kapitbahay, nagsumbong sa pulis. Nahuli sila. Habang dinidistrong ka, tinatanggal yung mga motor pyesa-pyesa. Hindi nagpahuli ng buhay, nagipagbarilan. Ayun, nagkape na kanina pang alas 9, pero nakarating yung first trip sa impyerno, nagkakape na kasama si Lucy. Kasama. Nagkakape-kape na doon. Anyway, pag-uusapan natin ngayong umaga, ito nga patungkol dito sa Batasan Bus Line at balita ko, yung hepe ngayon ng QCPD, si General Esquivel, magdadagdag daw ng mga biyahe ng Batasan Liner. Kasi ngayon, ang biyahe lang yan, ang alis pala talaga, madaling araw, hating gabi, 12, 3:30, at 5:30. Maglalagay na rin yan si General Esquivel, pati si hepe ng Batasan na police, maglalagay na ng umaga at saka hapon. Yung parang pinakaunang trip sa umaga, alas 12 ng tanghali, at sa hapon, alas 3 ng hapon. At dahil may instruction nga ang Pangulo na, ito ang pag-uusapan natin, nagbigay po ang Pangulo ng kautusan na mas lalo pang titindi ang giyera kontra droga. Quote-unquote, it will be bloody. It will be chilling. Sabi niya, di ba meron tayo yan, yung chilling? Ito pero inulit-ulit na Pangulo ito
Hindi si Erwin Tulfo nagsabi nito. Nakasaad na kasi ito. Inulit lang ng Pangulo, ha? Ayon sa unang aklat niya, 19 hanggang 31, at ito ang sinasabi ng Pangulo na inulit niya lang para maalala ng mga kapatid natin na naliligaw ng landas. Basa. The illegal drugs war will not be sidelined. Instead, it will be as relentless and chilling, if you will, as the day began. At sinundan niya yan sa kanyang Salmo 18 hanggang 22. At ito ang sinasabi, kapatid na Randy, basa. Your concern is human rights. Mine is human life. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Sumalangit din nawa ang kanyang kaluluwa. Ano pa? At pinatotohanan niya sa mga awit ni Duterte. 3 hanggang 9. Basa. You enjoy your human rights there in heaven. Kasi God promised you that lahat ng you will go to heaven. Yan ang hiningi ko sa Diyos. Sabi naman ng Diyos, pwede. Gagawin ko ba yan kung walang guarantee? Kasi kaawa naman. Kaya, sila General Esquivel naglagay ng batasan liner. Para hindi nahirap yung mga kababayan natin na gustong pumalaot, hindi na mahirapang maghanap ng sasakyan. At alam mo ba, itong batasan liner, ito lang ang liner na hindi tumataas ang pamasahe. Kahit na tumaas na ang presyo ng gasolina, diesel, at hindi sila naghihingi ng dagdag pasahe sa LTFRB. Wala! Maniwala ka sa akin. Yung lahat ng mga kumpanya humihingi. Pero itong batasan bus line, nungka. Hanggang tumaas na ng lahat na nagtaasan. Ang batasan liner hindi nagtaas. May discount pa. Nagbibigay pa. Hindi mga senior citizen. Nagbibigay sa discount sa mga drug lord. Yan. At saka mga karnaper. May discount. Magpakita mo lang yung ID mo. Or yung tattoo mo na lang. Na ikaw ay galing sa Sigi-Sigi o BCJ, may discount. Anyway, ayan ho, totoo ito ha. Sinabi po ng Pangulo, inulit niya. Sinabi niya that the war on drugs will be harsher in the coming days. Mas titindi pa. Ha? At yan ay sinabi niya na noon sa kanyang bagong aklat at bagong tipan, 8:38. Basa. Gagawin ko ba yan kung walang guarantee? Kasi kaawa naman. Magdudruga ka, tapos sa impyerno ka. If you have a consolation going to heaven, sabi ko, God, pagbigyan mo na lang yan. Ako wala akong hingiin sa akin. Reserve the hottest place in hell for me. And may I burn till eternity. Diyos, Mariusip. Diyos ko po. Patawarin. Anyway, ay bayan. Ayan ho yung sinasabi natin. Talagang ang Pangulo po nagsalita na. At alam mo ba, kahapon bisita niya nung Miyerkules, yung US Ambassador. Si US Ambassador ay nangako na susuportahan ang war on drugs ng Pangulong Duterte. Magaling. Wala ba si Badong Chi dyan? Yan ako. Naiwan si Badong Chi. Naiwan. Ayan po ang isa sa pag-uusapan natin. Isa pa hong pag-uusapan natin. Siguro panahon na para silipin ang gobyerno ng Department of Foreign Affairs. Silipin na rin ng Department of Labor and Employment, ng Philippine Overseas Employment Administration. Kamakailan po, isang Pinoy ang patay. Kasama na yung isang kasamahan niya, malubhang nasugatan, matapos mong saksakin sa isang Taiwanese fishing boat. At yung ibang mga kasamahan nila pinaghuhulog sa dagat. Mabuti na lang marunong lumangoy. May dumaan na isang Taiwanese na barko at sinagip sila. Ito mong katarantaduhan. Ang problema raw dito sa mga Taiwanese fishing company na ito, mababa magpasweldo. At may problema pa sila bukod sa mababa magpasweldo,
ay hindi maganda ang pamamalakad ng mga kumpanya. Kita mo yan? Ihahagis ka sa dagat, kasamahan mo, itatapon ka sa dagat. Oh. Ayan, no? Ang pangalan ng kumpanya ng barko ay Wenpeng. Wow. Pero hindi raw ito otorisado na mangisda. Diyos ko po. Ayun, pinatay yung Pilipino, hinagis yung bangkay sa tubig. Tapos yung sugatan, hinagis din sa dagat. Oh. Imbis na gamutin, hinagis. At yung mga buhay na 8, hinagis din. Pinatalon sa dagat. Oh. Tama ba naman yan? Ito siguro dahan-dahan silipin ng Department of Labor and Employment at maging ng Department of Foreign Affairs. Kung ganito naman ang papasukan, malaki nga ang sweldo. Kung ihahagis ka naman sa dagat, pag nag-away kayo, itatapon ka sa dagat. Ano yan, panahon ng pirata? Palulundagin ka sa dagat? Anak kayo ng butete, ah. Walang hiya. Mamaya ho, malalaman natin ang buod ng kwento ito sa migrante. Migrante ang nag-report nito eh. Oh. Kasi yung DFA natin, di naman natin maasahan. Sino ba yung sekretary dyan? Kasi pangalan nung, sino yun? Teddy Bear? Secretary Teddy Bear ba yun? Ha? Teddy Boy. Kaya akala ko Teddy Bear. Ito kasi si Miko, Teddy Bear ng Teddy Bear kanina pa. Teddy Boy pala. Oh. Si Secretary Teddy Boy. Wala namang silbi ito. Puro lang yak-yak at ngak-ngak. Oy, Secretary Teddy Boy! Ay, silipin mo itong problema ng mga mangingisda natin. Diyan sa Taiwan, pinaghagis daw. Baka pwede matulungan mo yung pamilya nitong napatay. Napatay na nga, tinapon na sa dagat. Yung sugatan, hinagis din sa dagat. Yung 8 kasama nila na Pinoy, pinalundag din sa dagat. Kasi pag hindi lumundag, sasaksakin. Oh. Kumilos, kilos, Teddy Boy. Huwag yung pa-Twitter ka ng Twitter, lintik. Hindi makakatulong yung Twitter. Ang kailangan ng mga Pilipino, kumilos ka, tulungan mo sila. Puro ka Twitter. Ang Twitter ay para sa mga big time lang. Paano yung mga ordinary mamayan, mga karpintero, hindi marunong mag-Twitter? Correct ka dyan. Kumilos kayo dyan sa DFA. Alam mo, simula na maupo itong si Secretary Teddy Bear. Abay! Teddy Boy, sorry. Teddy Boy, hindi ko pa nakausap itong damuho na ito. Ewan ko ba? Ikaw lang kung may tama sa ulo o saksakan ng yabang. Sipain pa kita dyan eh. Maski na sa administrasyon ka, pare-pareho naman tayo sa administrasyon, tadyakan pa kita. Alas 10:16. Yan lamang ho kayo bayan, wag ho kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tutok Erwin Tulfo. First time ko narinig yung mga bakunador. Dito marami din bakunador. Magaling. Dito sa government building. Mga magaling. Bakuna. Naturo na naman si Engineer Rolly. Ano? Marunong ka ba? Magbakuna? Hindi. Ito mga ito, marunong ka rin. Bakunador. Iba naman bakuna sinasabi ng mga luko-luko na pasensya ka na, Engineer Rolly, ha? Ikaw lagi na pagkakatuwaan, sport ka kasi. Ay, oras natin bayan, ha? Alas 10:22 na po ng umaga. At nasa linya na ng aming telepono si Secretary Salvador Salpanelo, ang tagapagsalita po ng palasyo. Okay. Ayun. Sinabi ko na nga sa inyo. Bayaran nyo na ng buo. Inuutay-utay nyo pagbayad sa PLDT, ayan tuloy. Nakita ko yung bill natin, 90,000 ang binayad ninyo, 3,000. Anak ng pusit. Abay, talagang hindi tayo uubra dyan. Dagdagan mo pa yan. Binababalang niya yung bulsa niya dahil tira. Kala ko naman, bubunot. Wala. Hindi na makontak. Kasi 90 milyong bill, binayaran lang natin 3,000. Sandali lang yun. Pag, hello? Pinungutol na PLDT. Alam mo naman PLDT. Sabi ko bayaran. Wala ba yung telepono kagaya dati, yung hinuhulugan mo piso-piso? Ganun na lang kayo, kabit natin yan. Pwede ba? Yung tigli 5 piso. Ayan, okay na. Nasa linya na muli si Secretary Salvador Salpanelo. Good morning, Sec. Good morning, Erwin.
War on drugs, sabi ng, marami na namang nagngangaw-ngaw dyan, mga oposisyon, mga Vice President Robredo, bakit to kailangan pa sabing chilling effect, harsher war on drugs, Sec? Sabihin mo kay BP Lenny para mapangalagaan ang kaligtasan niya sa mga oposisyon, mga other. Sinuportahan din daw, sir. Tama po ba nung Wednesday, nung mag-courtesy call ang U.S. Ambassador kasama yung mga ilang grupo ng mga opisyal at negosyante mula US ay sinuportahan nila ang war on drugs ng Pangulo? Sec, is this correct? Yes, in addition to sinuportahan din yung paglaban ni Presidente sa terorismo. Well, what does this mean actually, sir? Maraming nagyehay palakpakan, kulang pa daw kasi medyo naging malamyanan this past few weeks, past few months, ang war on drugs. Ngayon, it's a welcome news daw para sa mga Duterte, solid Duterte supporters na sinabi ng Pangulo, a chilling effect. Pero what does he really mean by a chilling, there will be a chilling effect? Ang ibig sabihin nun, tinatakot niya yung mga drug lords, drug pushers, na itigil na nila. Kasi alam mo, ang problema dito sa mga politiko, yung sabi nila, bakit harsher ngayon? Siguro, kasi hindi effective. Sabi ko naman, alam nyo, kung hindi effective yan, hindi lang 3 million ang magiging involved. Bakit 10 million na yan? Oo, tama ho. Sabi ko nga rin sa programa ko, sir, kapag nag-umpisa na itong harsher and chilling effect na ito, magkukolorum na ako ng mga bus na biyaheng langit, Secretary. Anyway, moving on, sir. Sabi ng DILG, Sec, 349 local government officials involved in financing the NPA. Sec. Well, kung meron tayong mabigat na ebidensya dyan, dapat tanggalin na natin yan. Kasuhan, di po ba? Kasuhan. At saka tanggalin sa posisyon sa pamamagitan ng eleksyon. Tama. Yun ang hiningi naman ng DILG, Secretary. But anyway, sir, maraming salamat po. Have a nice weekend, Sec. Salamat, ikaw din. Thank you po. Thank you. Narinig mo na, Madam Lenny. Para sa kabutihan mo rin yan, yung chilling effect, harsher war on drugs, Madam Lenny. Kasi pag pinabayaan daw natin dyan yung mga drug lord at mga sugapa, baka, pag mga drug addict, hindi naman lang kilala kung sino ka, di ba? Lalo na pag yung mga naglalaway na, tumutulo na yung mga laway, talagang bangag na. Hindi ka kilalanin yan. Anyway, I welcome development po. Kahapon po, minomonitor ko ang aking Facebook. Abay, tuwan-tuwa po ito mga solid Duterte supporters. At sinasabi, ay, salamat, high time. Nung mawala raw kasi si General Bato, parang lumamya ang war on drugs. Pero sa Quezon City, tuloy-tuloy. Kaya nga, tiba-tiba itong batasan liner na ito. Kaya nga ako nga, minsan baka hindi nila makakayanin sa mga darating na araw, magtayo na rin tayo dito ng parang UB Express natin, biyaheng langit. Mag-chip in tayo. Yung maski na yung mga 6-seater lang, UB Express, biyaheng langit. May wifi din. At yun lang ang UB Express na may CR. Irinola nga lang. Ay, ano ba? Alam nga ba naman CR? Hindi naman magkasya sa van ng CR. Rinola lang. Lagyan mo na ng kortina. Ay, nako, Diyos ko po. Alas 10:27 ng umaga, kamakailan din po, nagsalita po ang dating Special Assistant to the President, si dating Sap Bongo. At ang sabi nga niya, na pag siya ho'y papalarin para makatulong po kay Pangulong Duterte, ay pag pinalad siya at kung gugustuhin ng sambayanan na maging senador ho siya, ay ito po yung ilan sa mga priority niya ang pagsasabatas ng war on drugs na yan. Para kahit wala na po ang Pangulong Duterte, ay tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng war on drugs. Yan. Kahit wala na po ang Tatay Digong, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon laban sa mga kriminal.
At gayon na rin sa mga korap. Yan. Marunong na itong bata natin. Aha. Bigyan kita ng ticket ng Batasan Liner. Libre. Aha. Si Mike Roy namumroblema at may lakad sila ni Chris. Bigyan mo ng 2 ticket. Yan ni Christopher. Hindi naman biyaheng langit pwedeng arkilahin ng Batasan Liner. Pwede pumunta ng Tagaytay. Huwag mo lang pagmamanehuin yung mga driver na binanggit ko kasi isa lang alam nila ruta. Ruta papuntang impyerno. Kumuha tayo ng ibang driver. Yung mga driver ng Partas, yan. Kasi kung sila, yung mga driver ng Batasan Liner ang pagdadrive doon, kunwari, ayaw mo yun, 2 lang kayo ni Chris. May CR yun, may wifi on board, may rep pa. Ba, may taga-silbi pa sa inyo ng pagkain, may parang flight attendant. Meron. Oh. Alright. Nasa linya na rin po ng aming telepono si Senior Superintendent Bernard Banak. Magandang umaga, Colonel Banak, sir. Magandang umaga, Erwin, at sa lahat natin mga tagapakinig. Magandang umaga po. Nako, salamat po sa laging pagsagot sa aming mga tawag, Colonel. Pero unahin ko na po, reaction po ng PNP dito sa sinabi ng Pangulo kamakailan na again, inulit niya po na war on drugs will be harsher this time and then it will be chilling. There will be a chilling effect. Narinig na ho natin ito before at nakita ho natin yung epekto talaga. Talagang pag nanlaban, wala nang sisinuhin. Alaga naman mamamatay ang pulis. Pero ngayon, inulit na naman niya, he reiterated na there will be a chilling effect. Ano ho ang, so nakahanda po ang PNP natin. Pag sinabi ng Commander-in-Chief na Pangulo na chilling effect, harsher, talagang harsher with marching order, Colonel. Tama yun, Erwin. Pinahayag nga ng ating Pangulo ang intensified campaign laban sa illegal na droga at in-emphasize na naman muli ng Pangulo ang kahalagahan na ito'y gawin talaga natin ng masidhit. At ang hanay ng buong Philippine National Police, sa pangunguna ni Police Director General Oscar David Albayalde, ay nakahanda na magpatupad ng mas lalo pang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga na may paggalang sa buhay at karapatang pangtao. So yun naman ang asahan natin na Erwin, na magiging mas masidhi, mas maigting, pero meron tayong paggalang sa karapatan ng pangtao at may pahalaga sa buhay. Oo. Aside, kasama rin po ba rito, sir, yung mga bukod sa pag ikaw ay yung sindikato involved sa droga, ay paano kung involved sa mga hold-upan naman, mga ganun din po ba, mga hold-upper, mga karnapper, mga akyat bahay, Colonel? Tama yun, Erwin. Kasama po yan ang ating pong kampanya laban sa kriminalidad. Ipapatupad po natin ang batas ng talagang masidhi at maigting. Kaya po, binabalaan na natin ang mga criminal groups, mga sindikato, na lalo na yung mga armado, na hindi sila sasantuhin ng batas. Pag sila po ay armado at nagbigay ng threat sa ating mga kapulisan, nakahanda po na rumisponde yung ating kapulisan at tanggalin yung mga threat na yan laban sa kanila. Kaya po, lalansagin natin ngayon ang mga organized criminal groups, private armed groups, mga illegal drug syndicates. Yan po ang ating marching order ngayon sa ating Pangulo. Alright. Sir, maiba tayo. Patungkol naman ito doon sa napirmahan na raw yung pagbabago na ng mga ranggo ng mga polis. Instead ay mga PO1, SPO1, mga sa senior SOP, parang binalik yun sa dati except doon sa, lalo na sa mga officers, except doon sa mga SPO1. Pero kagaya ng ranggo nyo ngayon, kayo po ay senior superintendent, so kayo ay magiging police colonel, di po ba? Tama yan, Erwin, na malugod na tinanggap ng pamunuan ng Philippine National Police ang pag-aproba ng ating Pangulo sa panukalang pagpabago ng rank classification ng mga kapulisan
ibinalik po muli sa dati. Ito'y batay sa kagustuhan ng ating mga mamamayan na mas gusto nilang tawagin yung kanilang mga pulis sa madaling paraan at naiintindihan nila. Kumpara doon sa existing ngayon na nakakalito. Ngayon, ay hindi pa rin tayo na nakakasunod at nalilito. Akala ko nga dati, sir, nung yung superintendent, sinabi, pinakilala sa akin si superintendent, akala ko superintendent ng DepEd. Yung pala superintendent ng police, nakabarong pa. Yun na nga Oo, at maraming kalituhan ang nangyayari. Sina SPO, naging SPO 5 na, naging SPO 6. Ang dami na. Umabot pa nga. Minsan, pangit pakinggan sa SPO 10. Jesus Mario Joseph, sabi ko. Doon na lang sa Executive Master Sergeant. Mas maganda. Sir, balikan ho natin yung sa droga. Meron daw third brick na hinihinalang cocaine, palutang-lutang sa karagatan ng Quezon. Ano ba ito? Anong basa nyo rito? Ito ba ay tayo ginagawang transshipment point o talagang ang bagsak nito ay sa atin na? At pero cocaine ito hindi tatangkilikin ng mga adik-adik natin, kundi at tinatangkilikin sila. Shabu, Colonel. Tama yan. Mayroon na namang natagpuan na na-recover na block of cocaine Quezon. At ito'y bahagi nga ng naging pahayag ng ating Pangulo na kung saan ay tinuturing niya talaga na national security threat. No? Para siyang mayroong isang banyaga na gustong sumakop sa ating bansa pero sa paraan ng illegal na droga. Kaya ngayon ay talagang kailangan na natin itong pagtulong-tulungan. At harapin natin ang hamon na ito dahil hindi ito'y biro, ay napakalaki na magiging problema nito na idudulot sa atin kapag hindi tayo talaga lumaban sa problemang ito. Ayun. Anyway, maraming salamat po, sir, sa ikanga oras na ibinigay ho ninyo. Police Colonel mas maganda pakinggan. Police Colonel Bernard Banak. Oo, kaysa sa Senior Superintendent, baka sabihin, Superintendent ng eskwelahan. Ano po? Ang haba, pati. Salamat po, Police Colonel Bernard Banak. Magandang umaga po. Kailan po pala, sir, magiging effective ito? Yung pagpirma ninyo, pagtawag sa inyo, kailan effective? Effective today dahil pinirma na ng Pangulo kahapon. Ito ay magkakaroon ng maikling seremonya at ay madali lang ito i-implement. Agad-agad ito ay agad naman na gagamitin na. Nako. Pwede nyo Parang ang bagay, mas bagay, sir eh. Mas bagay. Police Colonel Bernard Banak kaysa Senior Superintendent. Baka sabihin, Superintendent kayo ng Bureau of Jail and Management o Superintendent dyan ng Iwahig Penal Farm, sir. Salamat po, Colonel Bernard Banak, sir, Good morning. Kasi superintendent pa, superintendent ng eskwelahan. Sa Amerika, yung malaking sementeryo doon, superintendent din yung tagapamahala. Funeral superintendent. Nako! Ay, kaya mas maganda na gano'n, police colonel. Pag teniente, pag inspector, ngayon ay magiging police lieutenant. Pag na-promote ka, police captain, police major, police lieutenant colonel, police colonel, police brigadier general, police major general, police lieutenant general, at police general, ang director general. Sa naman, PO1 ay magiging patrolman. PO2, corporal. PO3, Police Staff Sergeant. SPO1, Police Master Sergeant. SPO2, Police Senior Master Sergeant. SPO3, Police Chief Master Sergeant. SPO4, Police Executive Master Sergeant. Ayun, puro sila mga sergeant. Sergeant na, PO3, Sergeant. Ito, kung ano ito SPO10 ito Hanapin ko dyan. Wala Ay, meron. Police Biyaheng Langit, Sergeant. Ito, SPO10 ito Pero na-kick out lang ito Diyos ko po. Kikuan. Patrol Woman Maiko Umali. Alay mo dyan. Bagay. Pero nakalagay Japanese Police Force. Ay, dire-diretso tayo ba? Alas 10:38. Sa ating pong pagbabalik, pag-usapan naman natin itong kalunos-lunos na mga
mangingisda natin na tinagurian ng OFW. Pero Diyos ko po, ang trato, akala mo'y daig pa sa mga hayop. Kalain mo basta ka nilang ihahagi sa dagat. Pag hindi ka gusto ni Kapitan, itapon mo si Tom, anak na sa dagat. Itapon ka ng mga kasamahan mo. Anak ng butete. Pwede ba yan? Sus Mariosep. Diyos ko po. Oh. Aha. Ano ba yun? Nako. Estudyante ng isang universidad, Arellano University, Maynila. Pang-apat na raw ito, nahulihan na naman ang marijuana. Umaabot na sa 4 na estudyante ang nahuhuli sa isang buwan. My goodness! Baka mga adik-adik yung mga estudyante. Ganun ba yun? Diyos ko po naman. Manila Police planong magpadala na raw ng mga tauhan sa universidad para magpaalala sa masamang epekto ng illegal na... Ay, wag, hindi ganon. Ang maganda ho dyan, sir, magpadala kayo ng pahiramin kayo ng QCPD ng Bataan Liner. Iparada sa harap ng gate nila. Oh. Tapos ang konduktora, si Michael. Naku, marami sasakay dyan. Sigurado. Ayan, isa sa mga estudyante na hulihan ng marijuana ng dalawin ng kaklaseng nakakulong. Kita mong katarantaduhan ito. Nakakulong na yung kaklase niya na adik-adik, nagdinalhan niya pa ng marijuana. Mga bobo! Talagang, nasa linya na po si Police Lieutenant Colonel Carlo Magno Manuel ng Manila Police District. Magandang umaga po, Colonel Manuel, sir. Yes po, magandang umaga po sa inyo at pagpalain po kayo at sa inyong programa po. Ay, salamat. At sa inyong tagapakinig. Opo, si Erwin Tulfo po ito. Live po tayo sa Radyo Pilipinas. Gayon din po sa Facebook pages po ng PCOO at Facebook page po ng Erwin Tulfo. Colonel, yes, ano sir. ba itong nabalitaan ko? Nahuli yung isang estudyante kamakailan dahil dinadalaw niya yung kaklase niya na nahuli earlier ng mga pulis natin na may bit-bit na droga. Itong isa ngayon, nahuli na dahil may dalang droga, may dalang marijuana. Colonel, is this true? Oh yes, true. Ito po nung dalawin niya nga po itong... Actually po, sir, ang kaso po nitong kanyang kaklasmate is actually robbery hold up or robbery incident. Yung kinakatangkutan nitong kanyang dinadalaw. Estudyante yan, ano? Colonel Manuel, estudyante, ha? Opo, estudyante po to. Estudyante rin po. Bakit tapos, nahuli siya. Dinadalaw Opo, niya. kasi, May dala si marijuana. Yes po. Kasi ito po nung dumadalaw sila, actually, nagkaroon na kami ng kahina-hinalang kilos nitong... actually, may kasama po siyang isa pang babae. Hindi namin alam kung estudyante rin ito. Nung natunugan ng ating mga pulis dito na medyo kahina-hinala yung kanyang kilos, ito po, kinapkapan na po siya at doon nga po nakita yung kanyang bit-bit na marijuana po. Gaano karaming marijuana ang bit-bit ng estudyante, Colonel? Hindi lang po ito karamihan, pero ito po parang yung isang sachet po ng marijuana. Ano ito? Babae, lalaki yung nahulihan? Yung lalaki po, yung lalaki. Bakit yung nakakulong? Ano, babae? Ay, di po, lalaki rin po yung nakakulong na kanyang dinadalaw. Pero ilan na so far ang nahuhuli ninyo na involved dito sa marijuana, Colonel, galing dyan sa Arellano University? Ito pong buwan ng noong Pebrero, meron na pong bali, apat na po itong insidente po ito na involve yung mga estudyante ng para lang ito. Hindi ba nila naisip, sir, na bakit lax po ba ang security pagpasok sa mga gate nitong mga ng naturang universidad, Colonel? Ito po nga yung, kasi kung makikita nyo po, meron na pong mga previous na nahuli itong kaya ito rin nabalita na rin doon sa eskwela na itong ating mga gwardiya rito sa nasabing paralan, talaga sasagawa ng kanilang pagre-rekisa. Kaya nga po ito ang kinaresulta ng pagkahuli ng unang estudyante nung unang linggo po ng Pebrero. Pero ito po ay nasundan pa rin ng sunod-sunod na dalawa pang sunod na insidente sa same na incident po ng pagdadala ng marijuana. Magpapadala raw kayo ng mga pulis, sir, at pinaplano ni Hepe na magpadala ng pulis dyan para turuan, parang yung sa Amerika, yung mga pulis pupunta sa mga eskwelahan para sabihin yung masamang epekto at syempre yung makaka-apekto sa kanilang pag-aaral ito pag nakulong sila, Colonel Manuel. Yes po, una po rito ay may bago po na po yun ay
nagsagawa na rin po muna kami ng investigation o ng intelligence effort dito sa paligid ng eskwelahan. Kasi ang hinala namin dito, baka dito rin lang nanggagaling yan sa paligid ng eskwelahan, yung binibili ng mga estudyante. Kasi very po nga ito na ilang beses na itong nangyayari na nahulihan sila. At saka yung pong visibility namin, actually yung checkpoint namin, inilapit na rin namin dito sa eskwelahan na ito. And yun po nga po, yung isang plano namin, kasi po, hindi po ligid sa Kalaman, meron po kaming mga DARE program na kinakandak na sa mga iba-ibang eskwelahan. Ayun, maganda. Siguro through you, Colonel, bilang tagapagsalita ng PNP ng Manila, ay pwede nyo nang paalalahanan siguro mga estudyante. Baka kala nila legal na mag-marijuana. May pinag-uusapan pa lang sa Kongreso yata yan. So, siguro through you, sir, pwede nyo kayo manawagan sa mga estudyante natin hindi pa legal ang marijuana paggamit nito. Opo, tama po yun. Sinasamantala ko na po itong pagkakataon nito dun sa mga estudyante o hindi lang sa mga estudyante po na itong paggamit ng marijuana ipinagbabawal po. Hindi pa po ito legal na gumamit ng marijuana. At dun nga sa mga estudyante, lalong-lalo na po dito sa mga ating mga dito sa parlan na paligid ng eskwela namin. Yes, sir. Ang paggamit po ng marijuana, yan po ang aantala sa kanilang mga pangarap. Kung talaga sila may mga pangarap. Kasi mga estudyante po to na alam natin na kaya sila nag-aaral dahil may mga pangarap sila sa buhay. Kaya kung ipagpapatuloy po nila ang paggagamit nito, malamang po hindi nila makamit ang kanilang mga kasi may masamang epekto po to sa una-una sa pangkaisipan at sa ating kalusugan. Very well said po, Police Lieutenant Colonel Carlo Magno Manuel ng Manila Police District. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Colonel. Yes, Sir Erwin. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Thank you po. Ay, yung mga adikto sa marijuana dyan sa chonky-chonky hindi pa legal ang pagchuchonky ng marijuana. Besides, kung gawin man legal ng Kongreso yan, kung ikaw ay may sakit, dapat meron kang dalang kaakibat na reseta. Sa Amerika, pwede na yan Sa California, may nakalagay na ron, marijuana pharmacy. Yung may kulay cross, pagkatapos may bulaklak na marijuana. May dahon ng marijuana doon sa baba. Ibig sabihin, nagbibenta siya. Nakalagay pa, we refill marijuana. Pero dapat may dala kang certificate yung reseta. Kasi pag naamoy ka ng pulis, naamoy ng pulis yung kotse mo, nagmamarijuana ka. Ay hanapin ka, where's your medical certificate? No. Where's your prescription? No. Tatanungin ka ng pulis, where's your prescription? Pag wala ka mapakita, huli ka. Illegal drugs. Pero pag ikaw may prescription, hindi illegal yun. Yun talaga ay prescription medicine. No. At ganun din din sa atin. Pero hindi pa po legal. Paalala lang. Lalo na yung mga estudyante. Hindi pa ho legal. At kung maging legal man ho yan, kailangan may bit-bit ka dyan ng mga prescription o medical certificate na kailangan mo yan dahil gamot yan sa mga sakit-sakit. Hindi yan gamot. Kunwari, meron kang sinusitis, hindi O may gamot ka sa ulcer, hindi rin. Mga gamot yan para sa mga cancer, mga kung ano-ano pa, mga parang pain reliever. Hindi rin yung pwede sabihin masakit ng ulo mo at magmamarijuana ka. Hindi rin. Anong hika? Lalo kang hihikain, anak ng baka, magmamarijuana ka pa. Anak ng pusit talaga ito. Gamot daw sa marijuana, hika. May tama rin pala ito Pareho yata ang eskwelahan yun ito Gamot daw sa hika, marijuana. Sabo naman yung tirada mo, iba naman yun. May mga tama pala ito mga bata natin dito. Diyos ko po, kailangan revisahin na rin yung employment dito. Lumayo-layo ka dyan sa lumi. Ay mo, mantakin mo. Gamot daw sa hika. Gano'n, anak ng baka, sabo yun may iwas. Ay, lumayo ka dyan. Wow! Ang lupit mo! Okay, napapaligiran ka dyan. Sos, Mariuset. Ay, sa ating pong pagbabalik, yung ongoing daw po ngayon ang pagre-rescue doon sa mga Pilipino na pinagbubugbog sa Taiwanese fishing boat. Yung isa nga patay, yung isa malubha na sugatan. Yung napulot na ba?
Pinalundag daw sa dagat, sa Indian Ocean. Diyos ko po. Ayan po ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik, 10:48 a.m. Alright, bayan, ay dire-diretso ho tayo. Ay, ito nga yung nabanggit ho natin kanina. Kaawa-awa naman, kalunos-lunos itong mga sitwasyon ng mga kababayan nating mga mangingisda. Yung mga nagtatrabaho dyan sa mga Taiwanese fishing company. Akala mo maganda pakinggan. Yung pala kalunos-lunos ang kanilang sitwasyon. Kamakailan po isang Pinoy fisherman na sakay po na isang Taiwanese fishing boat at pinatay. Yung isang kasama binugbog. Yung iba pinaghulog sa dagat. Sus Mariosep. Ang problema, sabi po ng Greenpeace, minomonitor nila ito, ay talagang reklamo na talaga ng ilan o ng karamihan yung unfair labor practice dyan at kondisyon ng mga fisherman, hindi lang po mga Pilipino kundi mga Indonesians din. Makibalita nga tayo dito kay Ginoong Sunny Batungbakal, ang Oceans Campaigner ng Greenpeace Southeast Asia. Magandang umaga po, Sir Sunny. Magandang umaga, sir. Apo, si Erwin po ito, Tulfo, live po tayo sa Radyo Pilipinas. Sir, kumustahin ko lamang ho, minomonitor ho ba ninyo? Kasi ang Greenpeace yata ang isa sa mga pangunahing non-profit organization ang nakatutok dito sa kondisyones, problema ng mga mangingisda, ng mga trabahante sa mga Taiwanese fishing company, fishing boat, Sir Sunny? Tama po yun. Actually, minomonitor po na opisina namin sa East Asia ito. Apo. Itong Wenpeng na boat na to, actually, hindi nakarehistro dun sa Indian Ocean eh. Naku, Diyos ko po. Isa siyang long liner actually. So itong allegedly, itong Wenpeng na to, nagpabago-bago siya ng pangalan. Yung dating pangalan nito actually, Far Long Chiong. D78. Ngayon, sa itong Taiwan po kasi, binigyan po siya ng yellow card ng European Union eh. Ano ibig sabihin nun, sir? Pag yellow card? Ang ibig po sabihin na binigyan ka ng yellow card, ibig sabihin, nag-export po kasi sila sa European Union at yung mga barko nila para medyo problematic, hindi nagko-comply sa mga regulasyon, malamang illegal, nangingisda. So pag yellow card, sir, binigyan ka, ibig sabihin, naka-flag ka, ibig sabihin may problema. May problema ka, kumbaga sa football. Tapos, sir? Warning yan. Pag hindi ka talaga nag-comply until 70 years, baka hindi ka pwede mag-export sa EU. Alright, So, ito problema. Go ahead pa. Go on. Kaya kung sa tanong natin, ito mga Pilipino na kamakailan ho yata may namatay at meron pang malubhang na sugatan. Yung iba ay tinapon, pinaghagi sa tubig. Parang akala mo, mga baboy, yung mga hayop, yung mga kababayan natin, sir. Well, hindi na po ito bago. Some few years ago, meron din tayong kababayan na actually binigyan ng trabaho, pinasakay sa Singapore, nakapunta na Hong Kong, sumakay sa barko at pinapasi-pasi. Tapos tumagal siya yata parang mga 2 taon yata. Tapos hindi na alam ng mga magulang kung ano nangyayari. Pinagsabihan na lang na inuwi, naka-freezer. Naku, Diyos ko po. So hindi po to bagong usapin, kaya mahalaga na mag-intervene na din ng government. Pabay ito, DEV or DOLE. Para mapag-usapan itong katayuan ng mga Pilipino sa on-board Taiwanese fishing vessel kasi napaka-notorious talaga nila. Sir, ito ho ba yung mga direct hire or dumadaan sila sa POA? Kung dumadaan sa POA, bakit ganito? Bakit nakakalusot? Hindi po natin alam kasi ang pagkakalam ko po, meron po mga manning agency dyan sa malapit sa Luneta, yung katabi ng National Library. Nagkukumpulan yung mga marino eh. At yung mga iba, ino-opera yata ng ibang posisyon sa particular na boat. Aalisin sa Pilipinas, pupunta sa Hong Kong o anumang bansa. Pagdating doon, meron nang magsasabi, sir, ito po yung barko ninyo, hindi po dyan, pasasakayin. Pag nasa laot na, itrap ka na. Paano ka pa makakaalis doon tapos ito'y kontrata? Nako. Iba pang kontrata, naka-English, hindi naman nababasa ganon ng kababayan natin. Nakakikita lang yung mga dolyares, $1,000. Hindi pa nakikita, mayroon palang mga awas yun. Iba kasi nagre-renta pa actually sa barko. Sir, yung mga manning agency dyan, yung sinasabi sa Luneta, marami ako nakikita araw-araw tuwing hapon. Hindi ba ito namomonitor ng POEA o ng Marina natin? Well, sana nga namomonitor, pero alam niyo naman, sa dami na nag-apply dyan, hindi natin lang kung ano nangyayari. Baka pwede pa ito naman ng Sir Tulfo. Opo.
Oh, Diyos ko po naman. Ay, sige sir, nako, maraming salamat. Mabuti, meron pong mga non-profit organization, mga NGOs natin, nakatulad doon ninyo, na nagmumonitor. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa inyong grupo. Pakisabi ho, dahil ngayon alam natin ano mga pangyari. Otherwise, hindi ho natin malalaman ito kung hindi ho namomonitor ng mga grupo ninyo. At nabasa ko lamang sa pahayagan kanina. Maraming salamat po Sir Sunny Batong Bakal. Salamat, Sir Rafi. Okay. Tawag lang kung kailangan. Opo. Ha? Ay, okay na yun. Ay, talagang gano'n. Minsan-minsan, natatawag din. Nagkakamukha, baka magkakapalit-palit na kami ng mukha nito. At least okay na yun, malapit-lapit. Kung ano matang natawag ako sermon. Talagang sabihin, magkamukha na kami ni sermon. Medyo malayo naman edad namin. Okay na yun, kay Tol Rafi. Ikaw naman. Magkakamukha kami, pero pag sinabing sermon, iba naman na yun. Halos 20 taon ang gawa namin Utol, easy lang. Hirap naman. Pag sinabing sermon, sasabihin ko, Sir, Tol Rafi, okay pa. Dahil 3 taon lang, medyo, alam mo na, ha? Anyway, bayan, ang punto de vista lamang ho natin dito. Sana po namomonitor ito. Sana namomonitor po ito ng Department of Labor and Employment, ha? Dapat namomonitor din po ito ng DFA. Hindi po trabaho ng Greenpeace. Ang Greenpeace ay isang international organization, non-profit organization, pero namomonitor nila. Tayo hindi natin namomonitor. Abay, siguro it's high time na kailangan i-monitor na tama si Sir Sunny Batong Bakal. I-monitor na ito. Okay? Ito ay dapat bantayan na. Yung mga recruitment. Oo nga naman, seaman. Pag sa fishing boat ka, seaman ka rin nga naman, di ba? Hindi naman sinabi fisherman. O seaman. Sa dagat. Tama nga naman. Doon kayo nga lang, mangingisda ka. Abay, kailangan siguro talagang pag-aralan ito. At kung hindi, marami tayong mga kababayan na malilin lang. Baka sabi, gusto mo ba maging seaman? Yes, sir! Halika, dito ka sa amin. Akala mo ng pobre, seaman siya sa mga oil tanker, mga car ship, o passenger ship. Yung pala sa fishing vessel. Ang problema pa dyan, pag nagkamali ka, hulog ka sa dagat. Ano ka? Hayop? Ang problema pa, pag napatay ka, tatapon ka lang sa dagat. Ano ka? Pakain ka sa pating? Mariusip. Dapat kumilos na po ang mga ahensya ng gobyerno natin. The Department of Foreign Affairs, tulong-tulong. Department of Labor and Employment, Philippine Overseas Employment Administration. Hindi lang dapat isang ahensya rito, kundi lahat ng ahensya ay magtulong-tulong na. Marina, Maritime Industry Authority. Hindi yung, Diyos ko po naman, nga. Tawagan mo pala sa Lumi yung IB. Baka hindi alam ng mga ito pasarap-sarap sa opisina nila. Yung migrante, alam na migrante ito. Nagmo-monitor din ng migrante sa mga ito. Matagal na palang humihingi ng rescue ang mga nasa pahayagan. Matagal na palang humihingi ng rescue itong mga kababayan natin dito dahil ang sinasabi seaman sila. Yung pala, pagdating doon sa barko, tama yung sinasabi ni Sir Sunny. Pagdating sa Hong Kong, hindi, dito. Ito yung barko mo. Pumunta ka doon sa Taiwan, yun ang barko mo. Teka muna. Alas 11:01 na ng umaga. Nasa linya na po ng aming telepono si dating Special Assistant to the President, ngayon Special Assistant to the People or SAP pa rin, SAP Bongo. Magandang umaga, Secretary Bongo, sir. Good morning, Boss Erwin. Magandang umaga po sa mga tagapakinig ng Radio Pilipinas. Na-monitor ko. Medyo malayo ako, nasa Pangasinan po ako ngayon. Opo, na-monitor ko po kanina on the way here sa ilang radio station na nire-report nila na
kayo raw ho ay kaya pinadala ng Pangulo sa Senado ay isa dito ay para tulungan na paigtingin pa ang war on drugs ng Pangulo kasi nasabi nga ng Pangulo nung isang araw na mas lalong titindi pa ang war on drugs at true you daw na may sabatas itong war on drugs para magtuloy-tuloy kahit iba na ang leader ng ating bayan. Tama po ba ito, Sir Bong? Opo, suportado ko po yung kampanya ni Pangulong Duterte laban sa droga, korupsyon at kriminalidad. So tuloy-tuloy po ito at kung saan man po kami patpat ng Pangulo dahil po sa aming trabaho laban sa droga ay tanggap na po namin yan. Kaya gaya ng sabi ng Pangulo ay itong kampanya laban sa droga ang ibig niya pong sabihin nito kung sakaling pag-iinitan po siya ng pagdating ng panahon, sabi niya even it would cost his freedom, ay gagawin niya po para sa Pilipino. Ang ibig niya rin daw yatang sabihin, sir, na kahit wala na siya, sabi niyo raw, kahit na wala na ang Pangulo, gusto lang yata na Pangulo maisabatas itong war on drugs na ito, war on crime, war on corruption, para kahit iba na ang mga Pangulo, kahit na wala na sa pwesto si Pangulo, pero nandiyan kayo sa Senado para magtuloy-tuloy, ika nga itong kampanya ng Pangulo laban sa droga, krimen, korupsyon, true yung nga na maisabatas ito, Sir Bong. Ang ibig ko po sabihin nito ay yung sa malasakit center natin, itabatas natin kahit hindi na siya Pangulo. Oo, ay, kasama. Tuloy-tuloy. Pero itong kampanya naman laban sa droga, korupsyon at kriminalidad, ay ipagpapatuloy ko po ito kung ano pong pwede nating gawin at isabatas natin. Ang importante po rito, I cannot speak beyond his term, no? Opo. Hindi po ako makapagsalita ng kung ano pong plano ng susunod na presidente. Oo. Basta ako po, kung ano pong makakabuti at ano pong pwedeng gawin at pwedeng isabatas after termino ni Pangulong Duterte, makakatulong po sa kampanya ng laban sa droga, ay suportado ko po ito, lalo-lalo na po sa mga gusto bagong buhay pa at mapalayo sa droga. Yung iba dyan, naging biktima lang po ng droga, hindi naman po nila sinasadya. Alam nyo, yung itong droga na to, talagang demonyo ito at merong chemical na hinalo dyan para sirain ang utak ng bawat Pilipino. Kaya sa mga hindi pa nakakatikim yan, iwasan nyo na lang po at talagang delikado ang inyong buhay dyan. Sir, panghuli na lamang, may ilalapit lamang ho sana kami, pero ito ay nailathala na rin po sa ilang pahayagan. Yung isang Pinoy daw po namatay dyan sa may Indian Ocean at pinatay ho ng kanyang mga kasamahan. Yung isa naman malubhang na sugatan, yung iba pa, bali 10 sila, pinaghahagis daw sa dagat ng kanilang mga kasamahan sa isang Taiwanese fishing vessel. I think this is few days ago. Nalaman lang ho ito through Greenpeace pa, pero wala ho sinasabi ang DFA, ang DOLE, POEA, Marina hinggil dito. Kaya pinapaalam ko sa inyo, baka pwede masilip ninyo, tanungin po ang DFA para matulungan. At this is ongoing na pala, sir, for several years now, na yung mga kababayan natin, kunwari, iha-hire dyan sa mga manning agency sa may Luneta, yung pala, isasakay lang sa mga fishing boat, hindi talaga sila mga seaman, kundi fisherman, at pagkatapos hindi nasusunod yung kontrata, mga sweldo, at very, very poor yung living condition sa barko, at saka yung labor conditions nila, sir, hindi raw po nasusunod, Sekbong. Opo, ay sisilipin ko kagad ito. Kaya nga po, kunin ko lang po ang detalye. Kaya po, isusulong ko talaga itong Department of OFW. Opo. Para meron na tayong departamento na makatutok dito sa problema ng mga OFW natin. Ngayon po, minsan lalapit sila sa DOLE, DFA, OWA, POE, Embahada, hindi nila alam saan sila lalapit. Subalit kung meron na tayong Department of OFW, isang departamento na po makipag-coordinate. Pag natin pahirapan natin mga kababayan, hindi, mapabilis lahat ng proseso. Yun ang gusto namin ni Pangulong Duterte, yung one-stop shop na po lahat para so, ibig sabihin ng gobyerno nandiyan kagad sa harapan nila. Ibig sabihin, sir, kunwari may OFW tayo na may problema sa passport, mag-expire at saka kontrata niya, pupunta lang siya doon sa Department of OFW. Yes, tuturuan sila kung sakaling tulad ngayon, di ba, bakit lalapit pa sila sa yung programa kung meron na tayong Department of OFW na magtuturo? Opo. Bakit pa kailangan pa nila magpapaturo sa radio station kung saan sila lalapit? Subalit kung meron na tayong Department of OFW, yun na pong mag-guide sa kanila. Ito, lapitan nyo na po at i-assist sila, legal, lahat po ng
makikipag-coordinate na po sa lahat ng ahensya. Pwede rin ba dyan daw sa DOFW, sir, Department of OFW, yung mga kaanak, kunwari hindi nila malocate, pwede rin ba dyan daw ilapit sa Department of OFW ninyo na yan? Ano po yan? Yung nawawala, kunwari hindi nila malaman dahil direct hire. Yun nga para yun ang makikipag-coordinate. Kasi ito yung panahon na medyo desperado yung mga kapatid natin na Pilipino kung saan sila hingi ng tulong. Opo. Minsan nga, nangingiyak-ngiyak na. So, ngayon, kung meron tayong Department of OFW, yun na po makikipag-coordinate sa lahat. Ayun, nako, we cannot wait, sir, na makita ka dyan sa Senado. We need people like you. Maraming salamat po, Kuya Bongo. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat po, Sir Erwin, sa mga kapatid sa Pilipino. Mahal ko po kayo. Maraming salamat po. Nakalimutan sabihin, ganda na sapatos mo. Hindi mo kasi pinaalala eh. Para sabihin ko, kung kami dito, isa, dalawa, kung mga 10 lang. Sabot-saring. Mali naman ito eh. Kausap ko na. Sana sabi ko, sir, pwede bang padala ka ng sapatos dito yung pang-basketball? Dahil meron tayong basketball team dito. Tutok team. Yan! Oras! Alas 11:08 na ng umaga. Sino itong bisita natin ito? Ayun. Okay. Ayun. Oo. Ito na. Oo. Si Ginoong Arman Hernandez, ang chairperson po ng migrante. Ka-Arman, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Erwin, sa inyong tagapakinig. Sir, lumabas mo sa pahayagan kanina yung tungkol po doon sa mangingisda nating Pilipino na pinatay daw yung isang kasama niya. Malabang nasugatan, yung iba hinagis overboard dyan po sa Indian Ocean. Mabuti na lamang may dumaan na isang Taiwanese fishing boat pa at na-rescue sila. Pati yung Australian Coast Guard ay tumulong na rin daw. Ano ba talaga nangyayari dito, sir? Bakit tila hindi alam ng gobyerno natin, ng DOLE, ng DFA, ng Marina, yung sitwasyon na ito ng mga kalunos-lunos na kalagayan ng mga mangingisda natin Pilipino na sakay ng mga foreign vessels? Sir Arman. Yan pong balita na po yan ay talagang pa-develop yung talagang nakikita nating yung pag-monitor sa kalagayan ng mga seafarers natin. Opo. Ang problema po kasi sa pag-industriya po ng ating mga mangingisda at ating mga marino, wala po talagang adequate monitoring doon sa kanilang kalagayan habang sila ay nasa barko. Ang kadalasan po dyan, dapat mayroong mga labor organization na nangangalaga sa kanila habang nasa barko at nakapag-ulat yung mga samahan na yun doon sa mga iba pa nila mga kasamang mga manggagawa. Pero hindi po ito nagaganap. Lalo po sa mga mangingisda po. Actually, kinonsider po ng ILO yung pangingisda bilang isa sa pinakadelikadong trabaho. Kasi hindi po sila protected kadalasan ng mga labor rights conventions na meron sa international community at iba pang mga batas. Kaya po talagang may kailangang matinding monitoring at saka yung pag-alam ng kanilang kalagayan dyan at syempre yung pag-uubos mga policy at mechanism para sila ay maprotektahan habang sila ay nasa laot. Ayun. Anyway, sir, mabuti na lamang may mga non-government organization, yung Greenpeace yata, isa sa mga nagbo-monitor dyan. Pero, kayo rin, nabasa ko rin, yung inyong isang grupo yata ninyo, nagbo-monitor din dyan. Pero nakapagtataka, wala nabanggit na ahensya ng gobyerno natin na nakatutok sa problema na dapat gobyerno, problema ng gobyerno ito, ng mga ahensya na ito, natutukan yung mga kalagayan ng ating mga kababayan, lalo na pag nasa labas sila ng ating bayan. Tama, di ba, Ka-Arman? Opo, ang problema po din kasi ng recruitment process natin at pagprotekta sa ating mga mangingisda privatize po yung nature niyan. Ang kadalasan po ipinapasa ng government yung monitoring at pag-aayos sa kanila, pag-aalaga sa kanila doon sa mga recruitment agencies o mga private entities. Kaya kadalasan po wala, kahit po yung Marina hindi nakaka-update sa pangkabuang kalagayan ng ating mga mangingisda at umaasa yan dyan nga sa mga private recruitment agencies o NGOs sa kalagayan ng mga manggagawa natin. Ang hinihiling nga po namin sa mahabang panahon dapat proactive at direktang nagmo-monitor, nangangalaga at yung talagang gobyerno natin
bibigay ng serbisyo sa ating mga marino. Tama, dapat. Pero wala ho yata. May kang natutulog sa pansitan yung kalihim ng sekretary ng Foreign Affairs. Puro Twitter ang leche. Yung isa naman, ewan ko, palakad-lakad. Ay, Diyos ko po na, mahirap na magsalita, Ka-Arman. But anyway, salamat po sa oras na ibinigay po ninyo sa amin, Ka-Arman Hernandez at ng Migrante International. Good morning po, sir. Thank you! Salamat din po, kasamang Erwin. Totoo naman yung sinasabi ko. Magalit na magalit. Sabi ko nga ho, bato-bato sa langit, ang tamaan, mabukulang ka, ginayupak ka. Wala akong pakialam kung magkakaibigan tayo. Wala akong pakialam na ikaw ay dyan sa administrasyon ni Pangulong Duterte at ako naman ay tumutulong sa administrasyon ng Duterte. Pero naman, magtrabaho kayo. It doesn't mean to say maging complacent kayo or complacent na hindi kayo magtatrabaho dahil alam nyo, maraming kababayan natin na sumusuporta kay Pangulo. No. Wala akong pakialam dahil ako titirahin kita, Secretary Teddy Bear at saka Secretary Dole. Kumilos kayo. Magkakaibigan tayo pero maghiwa-hiwalay muna tayo pagdating sa serbisyo publiko, pagdating sa trabaho. Trabaho ko ang magmanman at magbantay. Trabaho ko ang magbalita sa sambayanan. Trabaho ko yung babalita ko ng totoo para sa kapakanan ng mga Duterte supporters at hindi lang Duterte supporters sa sambayanan. O kagaya niyan, wala naman kayong ginagawa dyan sa DFA. Secretary Teddy Bear, puro ka Twitter. Sa halip na silipin mo itong mga problema ng mga mangingisda, wala kang ginagawa. Secretary of Labor and Employment, ang dami pang problema ng mga kababayan natin. May mga pinugutan ng ulo mga ilang linggo na nakakaraan, hindi natin alam. Nalaman na lang, pugot na yung ulo. Potragis. What the heck is going on? Pasensya na kayo. Maghiwa-hiwalay muna tayo. Pag nagkita-kita tayo sa isang affair dyan, wala akong pakialam kung hindi nyo ako papansinin. Hindi naman ako importanteng tao. Ang importante, magtrabaho tayong lahat. Kayo dyan, nasa gobyerno. Ako, nasa gobyerno na radio station. Pero walang pwedeng pumigil sa akin. Kahit si Secretary Impacto pa, hindi ako pwedeng pigilan. Dahil babanatan ko at babanatan ko kayo. Dahil trabaho ko yan, ako ang magsusumbong sa taong bayan, ako ang mata at tenga ng sambayanan. Whether you like it or not. Ngayon, hindi kayo nagtatrabaho, tatamaan kayo. Secretary Teddy Bear, Secretary Dole. Kumilos kayong lahat. Hindi yung pakaangkaang kayo at kampante na kayo dahil ikay inappoint ni Pangulong Duterte. Ano? Si Pangulo magtatrabaho ng trabaho nyo? Parang ganun yata ang gusto ninyo, di ba? Ang Pangulong Duterte ang pupunta ron. Mahiya-hiya naman kayo sa pagbumukha ninyo. Sus Mariusep, kilos! Kagaya pala niyan ng mga mangingisda natin, anak ng baka. Hindi trabaho ng Greenpeace sa mag-monitor ng kalagayan ng mga mangingisda natin. Hindi trabaho ng migrante. Trabaho ninyo sa DFA, Department of Foreign Affairs, trabaho ninyo sa Department of Labor and Employment, Philippine Overseas Employment Agencies, Overseas Workers Welfare Administration. Wala na ako naririnig Kalain mo yan, mababalitaan natin sa Greenpeace pa? Mababalitaan natin lintik sa migrante pa? Dapat kayo ang frontliner dyan. Kayo yung nangunguna dyan. Paano? Hindi mo rin masisi. Puro Twitter yung kanilang amo. Puro tragis. Yung isa naman, puro negosyo. Kasi pababa na Naisip-isip nila, naku, ilang taon na lang si Pangulong Duterte, 3 na lang. Magpayaman na tayo. Nek-nek nyo. Akala nyo, hindi ko alam yung mga katarantaduhan nyo. Magsitumigil kayo. Hindi alam ni Presidente ang ginagawa niya, magtrabaho kayo. At habang nandito ako, titirahin ko kayo. Secretary Teddy Boy at Secretary Bello. Magtrabaho kayo. Para sa alas 11:16 na ng umaga, wag ho kayong bibitiw bayan, magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Okay, dire-diretso tayo. Dito naman ho tayo ngayon sa kagabi nga, nag-extra trip yata yung Batasan na bus line. Meron.
May extra biyahe ang Batasan Bus Line dahil may waiting list pa nga sila. Naka-wait list. Pero pinasakay rin nila itong dalawa na ito. Dalawa sa 4 na miyembro ng Carnap Motor Gang na kumakarne sa mga ninanakaw nilang motor at ibinibenta pa online. Abay, sosyal ang mga demonyo, ano? Sinakay na or sumakay sa Batasan Bus Line matapos makaengkwentro kanina madaling araw ang ilang operatiba ng Batasan PNP. Nagkamali kayo, malapit na sa terminal ng bus yun. Ay. Ang ginagawa ng mga kumag, pinagcha-chop-chop ang mga ginagawang pagcha-chop-chop ng mga suspect na kinarnap na motor sa ibang bakanting lote. Nabulilyaso matapos magsumbong yung mga kapitbahay dahil maingay. May nagmamartilyo, may nagwe-welding, nagsumbong. Ay dumating yung mga operatiba. Ito ang nangyari. Tapos magsumbong yung mga kapitbahay. Matapos makatanggap ng tawag na may mga kalalakihang armado na nagbabaklas ng motorsiklo sa isang bakanteng lote sa may Manahan Subdivision, Barangay Payatas, Quezon City, agad nagpatulya ang Batasan Police Station para silipin ang lugar kaninang madaling araw. Pagdating sa lugar, agad pinasok ng operatiba ang sinasabing bakanteng lote. Pero di pa sila nakakalayo sa paglalakad. Umalingaw na ang isang putok na ikinagulat ng tropa. Sunod-sunod na putok ng baril pa ang narinig. Doon na gumanti ng putok naman ng pulisya. Dead on the spot ang dalawa sa mga sospek habang ang iba pa nilang mga kasama sinubukan pang hanapin ng tropa. Nahirapan naman ang pulisya na hanapin ang mga ito lalo't madilim at matalahib pa sa lugar. Ayon sa pulisya, posibleng modus ng grupo ang mangarnap ng motorsiklo para chap-chapin at ibenta online. Ano dito, parang binabaklas nila yung motor, pira-piraso, tapos binibinta nila. Makikita sa crime scene ang dalawang motorsiklo, mga ginamit ng mga suspect sa pagkarne ng motor, itinapong mga papeles ng sasakyan at plate number, gayon din ang 2 kalibre 38 na baril. Sa pagsisiyasat pa ng Soko, may nakuha ring 8 sachet ng shabu at coin purse sa lugar. Sa ngayon, inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga nasawing suspect habang patuloy ang manhunt naman ng pulisya sa dalawa nilang mga kasamahang nakatakas. Weng de la Peña, Radio Pilipinas. Ay, nako. Bayan ang sinasabi natin eh. Pinaalalahanan, hindi nagkulang po, ang Tutok Erwin Tulfo sa pagpapaalala sa pagbibigay sa iyo ng mga salita ni Duterte araw-araw. Salita ni Duterte para na rin sa inyong kaligtasan. Ngayon, kung ayaw niyo makinig sa mga salita ni Duterte, ayaw ninyong maligtas. Kung gusto ninyo ng kaligtasan, pisikal na kaligtasan para humaba pa ang inyong buhay, makinig. Uulitin namin, ito ay sinabi ng Pangulo para makaligtas ka. Yung sinabi niya, do not do drugs. Para makaligtas ka, ito ang sinabi ng Pangulo sa unang aklat ni Duterte, 11 hanggang 13. Basa, kapatid na Randy. Do not do drugs. I will kill you. Malinaw. Huwag kang pumasok sa droga para hindi ka mapatay. Ito yung ibig sabihin yan, translation, kung gusto mo pang mabuhay na mahaba-haba, huwag kang magdroga. Di ba? At kung gusto mo naman kagad makita si Lord, nakapangako rin, nakasaad din niya, nasusulat sa awit ni Duterte, 19 hanggang 31, basa tungkol sa heaven. Sabi ng iba, bad boy daw ako kasi sinasaktan ko daw yung mga taong masama. Minsan, sabi nila, pinapadala ko sila sa heaven, mauna na sa atin. Amen. Hindi ho nagkukulang ang programang ito. Kami ni kapatid na Randy, araw-araw ang aming pagdudoktrina sa inyo. Ayaw niyong tanggapin ang doktrina. O yan ang kapalit. Sa Batasan Bus Line kayo isasakay. Ito, ano naman nangyari ito? Iba naman ito.
Isang asawa patay matapos pasukin at barilin ng isang di pa nakikilalang lalaki sa loob mismo ng kanyang bahay sa Caloocan. Posible naman daw may kaugnayan ng krimen sa pagtitistigo ng pamilya sa isang kaso ng barilan sa isang lugar. Narito ang report. Patay ang isang mag-asawa matapos tambagan ng isang hindi pa nakikilalang suspect sa mismo nilang bahay sa barangay 177 Camarin, Caloocan City kagabi. Agad bumulagta ang dalawa na kinilalang sina Albin at Nemia Nervar na parehong binaril sa iba't ibang parte ng katawan. Kwento ng anak ng mga biktima, may isang lalaki raw na bumili sa kanilang tindahan ng sigarilyo at agad umalis bandang alas 8 ng gabi. Pero makalipas ang ilang sandali, bumalik ito at tinungo ang kanilang pintuan at nagsabi na makikisindi ng yosi. Bumalik po ulit tas sabi daw po pasindi. Tapos sumili po siya doon sa may bahay namin. Tapos bigla na po siyang tumakbo papunta sa bahay. Tas una pong binaril niya si Papa 2 beses po. Tas sunod po si Mama. Bago raw ito, napansin na niya na may baril na bitbit ang suspect habang bumibili ng sigarilyo. Pero hindi niya raw akalain na gagamitin ito ng lalaki sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Naulila na mag-asawa ang 4 na anak, kabilang na ang 2 menor de edad na may edad 11 at 9 na taong gulang. Wala namang maisip na motibo ang pamilya sa nangyaring krimen. Wala pong kaaway si Mama at si Papa. Sinasabi namang naging testigo ang mag-asawa sa nangyaring barilan sa kanilang lugar Nobyembre noong nakaraang taon. Pero tikom ang bibig ng mga kaanak kaugnay rito. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng pulisya sa pagkakakilanlan ng gunman, gayon din ang motibo nito sa krimen. Sana po sumuko na po siya. Weng de la Peña, Radio Pilipinas. Ay nako, Diyos ko po talaga naman ito pa. Busy po ang mga kapulisan kagabi. Ito, mag-live-in partner naman at tulak umano ng shabu sa barangay Baysa. Maswerte. At nasa waitlist ng bus, hindi na nakasama sa biyahe kaninang madaling araw. Dahil diretso kalaboso matapos ang isang bypass operation. Pagtutulak daw ng shabu, itinanggi ng mga suspect pero aminado silang lahat sila gumagamit naman ng droga, engineer. Pero hindi sila nagtutulak. Narito ang report. Matapos mabilhan ang dalawang ng shabu, agad inaresto ng mga tauhan ng Talipapa Police Station ang sinasabing drug pusher na si S.J. Karina Cuarteros, 43 anyos, sa kanyang bahay sa may Sitio Paho, Barangay Baysa, Quezon City kaninang madaling araw. Arestado rin ang kinakasama niya na si Edgar Ubas, 30 anyos, at umano'y kasabwat ni Cuarteros sa pagtutulak. Huli rin ang 4 na iba pa na sinasabing mga parokyano ng dalawa. 6 na sachet ng shabu at bypass money ang narecover sa mga sospek. Ayon sa pulisya, dati na raw nakulong ang dalawa dahil sa kaso ring may kinalaman sa droga. Pero tuluyan ring nakalabas noong nakaraang taon. Salamat natin na ganun pa rin. Patuloy pa rin sila sa paggawa ng pagbibenta at paggagamit ng illegal na droga. Kaya nagsagawa po tayo ng bypass operation. Kalimitan umano nilang mga parokyano, ang ilang residente rin sa kanilang lugar at ang iba naman dumadayo pa raw para umiskor sa mga target. Itinanggi naman ng mag-live-in partner na tulak sila ng shabu pero aminadong gumagamit ng illegal na droga. Hindi. Natutulog na kami. Paggamit lang naman namin yan. Unti-unti naman kami huminto, sir eh. Yung hindi lang namin maano sa sarili namin. Siguro hinahanap din namin, sir. Opo, hindi po. Pagkailangan lang po sa trabaho po. Maharap ang lahat ng nahuli sa kasong paggamit ng illegal na droga habang karagdagang kaso naman ng pagbebenta ng shabu ang iahain laban kina Cuarteros at Ubas. Weng de la Peña, Radio Pilipinas. I hate drugs. Sinabi na ng mama, 2 beses na no isang araw. The chilling effect. Nakakatakot. Ay dapat ka matakot. Alright, diretso po tayo. Oras alas 11:30 ng umaga. Ito yung nakakabahalang balita ha. Alam nyo ba, mahigit sa 300 mga opisyal, mahigit sa 300 opisyal, hindi 800, 300.
ang tinutulungan ng NPA. Alam mo ba yun? 300 government officials, particular na mga, may governor daw, may mga mayor, may mga konsihal, ang tumutulong sa NPA. Bawal yan! Ayon yan sa Department of Interior and Local Government. Nasa linya si Undersecretary Epi Densing ng DILG. Magandang umaga, Yusek Densing, sir. Yeah, magandang umaga po, Manong Erwin, at sa lahat ng mga taga-subaybay niyo. Magandang umaga din po. Opo, live po tayo sa Radyo Pilipinas, sir. Sir, Opo. Ito pong 349 government officials. Are we talking here of elected officials from the governor down to the councilors, sir? Opo, base po sa intelligence report na nakuha po ni Secretary Anyo, yung 349 mga officials, all are elected officials. Lahat po ng level, mula gobernador, vice-gobernador, board members, mayors, councilors, may na-identify pong parang sumusuporta kasi pag nagbabayad ho kayo ng revolutionary tax, sign ho yan ang pagsuporta sa mga terorista at komunista. Ayun, ang pagsuporta nila is financial through revolutionary tax. Nagbibigay sila ng buwis sa mga NPA. Tama po yan, tama po yan. At pinagbabawalan ho namin sila magbigay ng anumang pera sa mga teroristang grupong yan. Ayon po dito sa inyong record ay 11 gobernador, 5 vice governor, 10 board member, 55 na mayor, 21 na vice mayor, 41 na councilor, 126 barangay captain, 50 kagawad at 8 other village officials. Tama po ba ito, sir? Tama po yan. At meron pa yata mga congressman na na-identify kami, although hindi na po siya sakop ng supervisory powers ng DILG. May mga congressista din na nagbibigay. Anong dahilan daw nila, sir? Have you tried talking to these government officials? Bakit sila nagbibigay ng ikang revolutionary tax when in fact they know na bawal naman yun? Dahil parang you're financing their criminal activity or whatever yung kanilang movement, Yusek. Tama po yun. Hindi pa namin silang ko-confront. So balak ko namin nila Secretary Anyo na isa-isahin kausapin itong mga taong ito at sila tumigil lang na bibigay, pero na kaming dahilan para sila kasuhan both criminally and administratively sa pagtulong nila sa mga komunistang ito. Pero paano kung sasabihin nila, Yusek Densing, na kaya sila napipwersa lang sila dahil para sa seguridad nila, para hindi sila ma-ambush o mapatay, Yusek? Paano kung ganong excuse ang gagamitin nila? Hindi pwede excuse yun dahil kung alam mo nilang mayroong seguridad, problema sila sa seguridad, they can always request for additional police detail sa kanila. At yun ang sinasabi namin sa kanila, hindi naman namin nililimit yung mga kumbaga police na ina-assign sa kanila as long as makapagbigay sila ng patunay na may problema sila sa seguridad, pwede na muna tayo magdagdag. Alright. Sir, ano ho mangyayari? Anong plano ho ninyo? Kagaya ng sinasabi nyo pag hindi tumigil, nakausapin nyo pero ayaw pa rin tumigil. Ano bang pwedeng, anong kapangyarihan ng DILG na pwedeng or parusa na pwedeng ipataw ng DILG sa mga ito, sir? Depende sa level nila. For example, yung mga gobernador at saka mga mayor sa mga component cities, pwede mo namin i-complain na ito sa Office of the President, parang Office of the President ang magbigay ng pagpapataw ng kanya-kanyang mga parusa. No? Yung iba naman pwedeng idiretso na sa Ombudsman, ito yung mga criminal acts that is punished under the law. Alright, sir, moving to another topic, yung sinasabing, di ba sabi ninyo a few days ago na you're just waiting from orders of the President kung ilalabas yung listahan naman ng mga elected officials na involved sa droga, parang nagpahiwatig ng Pangulo na go ahead, release it, pero depends on Secretary Anyo. Ano po ang reaksyon nyo rito? Paano na ho ito ngayon? Mukhang okay na sa Malacanang. Inaantay na lang. Nagsasabi na ni si Pangulong Duterte na kung kakailangan yung ilabas na. Pero ang gagawin po namin, ipapareho namin ito kagaya nung nakaraang taon, nung barangay election. Makikipag-coordinate po kami sa PIDEA para kung sakaling malinaw na sa amin na kailangan maglabas ng pangalan, it should be a joint disclosure by the DILG and PIDEA. Kasi as far as we're concerned, ang PIDEA po talaga ang talagang, pag sinabi natin illegal drugs, PIDEA po ang nangunguna. Mukhang punong-puno po talaga kayo ng trabaho ngayon, sir, from yung mga officials na supporting NPA,
hanggang sa mga officials na into drugs. Pati ito yata, sir, sinama yata kayo ngayon ng Pangulo, yung Manila Bay Task Force, kasama po ang DILG dyan, DNR and DOT, Yusek. Meron pa ba kayong tao para makatulong dito sa Manila Bay Rehab? Well, kung gusto naman talaga natin magtrabaho, kahit kukunti ho kami, magtatrabaho kami. Ayun. Pinapakita namin ho yan. So kahapon ho, isang araw, nilabas na po yung AO-16 ng Malacanang. So ipinatayo na po yung Task Force Manila Bay Rehabilitation na sa pangunguna ng DNR at ang Vice Chair po, ang Department of Tourism of DILG. At ready na ho kami. In fact, nung nakarang linggo, ako mismo umikot na ako sa mga tributary sa Cavite City. Ang Cavite City ho, failed ho siya sa environmental compliance audit namin. Pero nag-usap ka ng Mayor, malinaw sa amin, sabi ng in the next 2 months, pagtulungan tayo para maging pass na sila. At next week, pupunta na ho man ako sa Region 3 sa Bataan para tumingin din ho doon ng mga tributary. So, kaya ho namin itong gawin kung gusto man talaga natin. Yung mga tamad na opisyalis, yun talagang walang magagawa. So, mga basa ninyo, sir, mga ilang buwan pa ito bago talaga natin makita na malinis itong buong Manila Bay. Ilang milyong hektarya pala ito, Secretary, ilang rehiyon, ilang bayan ang sakop nito? Opo, 3 regions po yan. Region 3, 4A, tsaka NCR. We're talking about 190 kilometers of shoreline. Ang aming target initially, even before the task force was created, is magkaroon ng substantial na pagbaba sa dumi ng tubig ng Manila Bay by the end of the year. Pero ang overall objective is to finish everything in 3 years, at least again substantially. Lalo na po yung ating mga kababayan na informal settlers, kasi 80% na dumidiretso po ng Manila Bay galing po sa mga informal settlers. Pero alam na po, may mga nabigyan nyo naman ng warning ang mga mayors na ito na tumulong na rin. Kung hindi, pwede silang kasuhan? Ay, opo. In fact, for the first time in the history, si Secretary Anyo, pinatawag yung 178 local chief executives kan isang malaking pagpupulong nung nakarang linggo para i-emphasize sa kanila. Bumili rin ang tulong sa kanila na magkaisa ho tayo para matapos natin yung paglilinis at pagre-rehabilitate ng Manila Bay. So, malinaw ho yan, may marching orders at lahat ho sila, no? Lahat ho sila ay sumang-ayon po sa ganitong direktiba ni Secretary Anyo. Yusek Epidensing ng DILG, sir, maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay po ang DILG. Salamat po at magandang umaga rin po. Kambyo naman tayo kay Colonel Noel De Toyato, ang tagapagsalita naman ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Magandang umaga, Colonel De Toyato, sir. Magandang umaga rin at magandang umaga sa ating mga tagapakinig, Erwin. Opo, live tayo sa Radyo Pilipinas. Sir, ito pong nagpalabas si dating AFP chief, ngayon ay secretary ng DILG. 349 local government officials from governor all the way down to councilors, supporter pala at tumutulong sa NPA through revolutionary taxes. Colonel, ano ho reaksyon nyo rito, sir? Ito po kasi, Erwin, ay parang pinagsama-sama na mga information galing na rin sa PNP, sa AFP. Kasi alam mo, may mga nahuhuli tayo, may mga nagsusurrender na NPA. Ito ay kasama sa mga revelations nila. At then, years back naman, may mga nakukuha tayo mga pangalan na yung forma nila ng permit to win, permit to campaign nila na parang papel. May mga nakuha tayong ganyan na parang resibo yun eh. So nandoon yung mga pangalan ng kandidato na nagbibigay. So ito sila lahat ngayon ay kinonsolidate natin at hawak-hawak ngayon siya ng DILG sapagkat sila ang may sanction dito at COMELEC. So ang sa atin naman ay tutulong lang tayo sa DILG at sa COMELEC sa pagkalap ng mga informasyon at mga data. Hindi po ba pwede nila sabihin na kaya naman kami nagbibigay ng budget yan para hindi kami maambos, hindi kami patayin? Will that be a sufficient reason or mali pa rin, Colonel De Toyato? Mali pa rin yun kasi just the mere fact na ikaw ay Pilipino, ikaw ay local government official, kung sila ay elected na, mandato nila yan ay pagtanggol ang ating gobyerno. Correct. At kung meron mga ganyan na report tungkol sa
parang threat sa buhay nila, i-report nila sa proper authorities. Tama. Improper authorities yung pinagreportan nila ang pinag-report nila, NPA. Sir, kumusta nga pala po this past few days, kumusta po yung mga NPA movement po ngayon? Mga operations, medyo naglaylo po ba or nag-intensify pa ang kanilang operasyon? Sila ay parang naglaylo pero tayo naman ay nag-intensify. Ayun. Kasi nga kailangan nating mag-clear ng mga area para maging safe ito siya sa pangangampanya ng mga lokal na kandidato. So for the past few days, ang dami nating nahuhuli, napapatay at nagsusurrender. At ang mga ito ay pwedeng magbigay nga itong mga to ng affidavit para malaman natin kung sino yung mga supporter nila. Ayun. Alright. Pero ito pong listahan na ito talagang patuloy din po binomonitor siyempre ng AFP Intelligence siguro at patuloy na sinusubaybayan itong mga government officials na ito. Opo, Erwin. At tutulungan natin ang DILG dyan para mapin down itong mga once and for all, mapin down itong mga nagsusuporta dyan para ito mahinto na. Alright. Colonel Noel de Toyato, AFP spokesperson. Sir, maraming salamat. Magandang umaga. Mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Maraming salamat din, Erwin. Maraming salamat sa mga. Ay, nako. Tama nga naman. Bakit ka magbibigay ng pera? Kung natatakot kang maambus, may problemang peace and order sa iyong bayan. Ibig sabihin, hindi mo nagagawa ng paraan. Ay, bakit hindi mo kausapin ng NPA? Mga bossing, ano bang kailangan ninyo? Kung natatakot ka na mapatay ka, may problema ka. Mahina ang iyong public relation. Hindi mo kayang kausapin ng CPP-NPA. Ibig sabihin na siguro, dahil baka may ginagawa ka katarantaduhan. Kasi ang NPA naman, di ka gagalawin kung maayos ka. Lalo na kung mahal ka ng taong bayan. Kung lalo nang tumutulong ka sa mahihirap, hindi ka gagalawin ng NPA. Gagalawin ka lang ng NPA kung ulul ka. Kung balasubas ka, kung rapist ka, magnanakaw ka, papatayin ka ng NPA. Pero kung ikaw naman nakikita, dahil nakakarating sa kanila yun ay kakaigmi. Hindi ho, wag mo mabait ito si Mayor. Binibigyan po kami ng mga panggamot, mga pagkain. Ay, naku, napakabait ito. Binibigyan ho ng baon yung mga anak namin. Siya po yung nagbibigay ng mga tsinelas, sapatos pag tuwing pasukan. Ayaw ng NPA. Ay, naku, bastos ho yan. Pinaghalikan ho yung anak ko. Ay, manyak ko si Mayor, Asigob. Mga bastos! Ay, ninakaw po yung lupa ko po. Binakura niya, sa kanya raw yun. Kayo mga ganong mga opisyal, iyan ang mga target ng NPA. Kayo. Ay, oras, alas 11:43 ng umaga. Diyan lamang ho kayo, bayan. Kayo ba may mga problema sa inyong mga kalusugan sa ating pagbabalik? Makinig ho kayo. Maganda ho usapin ito. Tungkol po sa kalusugan at meron ho tayong bisita mamaya. At pag-aralan nyo lang hindi ko naman ho sinasabing sige na. Pero pag-aralan din ho ninyo kasi maganda rin ho ito. Lalo pat pang herbal ito, hindi ito mga medicine naman kung saan galing. Mga herbal ho ito, so safe ho sa katawan ito. Sandali lang bayan, magbabalik pa ang Tutok Erwin Tulfo. Alas 11:47 na ng umaga. Ay, makibalita, makinig. Maganda ho ito para sa kalusugan, ha? Kalusugan naman ho ang pag-usapan natin. Nasa linya si Sir Lito Navarro, ang Health Max representative. Magandang umaga, Sir Lito Navarro, sir. Magandang umaga din po, Sir Tulfo, at sa ating mga tagapakinig ng ating programa. Sir, isang tanong, isang sagot, po. Napakadaming mga supplement sa merkado ngayon sa mga butika. Kung ako mag-grocery, pupunta sa ano ba maganda, sasabihin ng doktor, kailangan mo ng mga supplement, Mr. Tulfo, this and that. Ano ba talaga ho ang... bakit ako kukuha ng Health Max? Ano ba ang magandang may dudulot at para saan po ang Health Max capsule, sir? Okay, magandang katanungan po yun, Sir Tulfo, no? Bakit Health Max ang kanilang pipiliin samantalang napakaraming supplement o vitamins o herbal sa merkado, ultimo pati gamot. Ang kagandahan dito sa Health Max, sir,
ay 8 po ang laman ng ating kapsula na kung saan pinag-uusapan dito ay yung bilis ng epekto kasi marami yung mga herbal pero taon naman ang bibilangin o buwan ang bibilangin bago mo makita ang resulta. So dito sa Health Max, pinag-uusapan natin dito yung bilis ng resulta tsaka yung effect doon sa mga umiinom, especially kung tayo may nararamdaman sa ating katawan at lalo na napakaraming may sakit ngayon kung ano mga virus katulad ng tigdas, naglalabasan yung mga sakit yan sa mga bata, matanda, mayaman, mahirap. So kailangan ay piliin nila yung mabilis ang epekto po. Para saan nga po ang Health Max ulit, sir? What does it do to your body or to our body? Ito po ay nagbibigay ng protection laban sa mga sakit at nagpapalakas ng ating immune system. Aha. So, parang to the effect, para siyang multivitamin at the same time na vitamin C, pangontra sa mga sakit. Yes, Sir Tulfo, ito ay parang vitamins. Ang kagandahan po dito, ito ay hindi synthetic kasi may mga vitamins na synthetic. Ito po ay natural po, kaya safe sa ating kidney at safe din po sa ating liver. Because this is herbal. Yes po. At ito po ay FDA approved. Ayun. Saan po ba pwedeng bumili nito, Sir Lito? Ito po ay mabibili po sa lahat ng Mercury Drugstore. Sabihin lamang po nila na Health Max. Hindi na rin po kailangan ng prescription, hindi na kailangan ng reseta, at mabibili din po ito sa Lazada or directly pwede silang tumawag at magpa-order po sa amin. Ano po ang telephone number kung ang tatawagan nila? Opo, ang aming mga numero po, tawagan nyo kami sa 400-5266 kung may katanungan kayo kung paano to iinumin sa mas mabilis na paraan at epektibong paraan po. At tawagan nyo din kami sa 0922-802-6505 at meron din kaming Facebook at i-type nyo lang po yung Health Max Care. One word po yon at i-like nyo po ang aming page. Alright, ulitin ko po. Ito po yung landline 400-5266. Cellphone naman po ay 0922-802-6505. Tama po, Sir Tulfo. Alright. Panghuli na lamang, sir. Ano ba ang mga content nitong Health Max capsule? May nabangit kayo, 8 ang content ito. Pero what are these? Ito pong advantage namin sa ibang mga supplement o herbal na nasa merkado po. No? Una ay meron po na itong kasamang mangosteen. Meron na itong grape seed, cranberry, bilberry, raspberry, hawthornberry, wolfberry, and acai berry. Kaya ito ay very, very good po sa ating katawan. Ayun, kompleto. Talaga namang, so, hindi na siguro. Kung ito na lang iinumin ko. Kung if I really need medicine, vitamin, and protection, Health Max na, di ba? Yes, sir. Ito ay kasi galit maraming sa mga sakit. Kaya umpisa nyo na, subukan nyo na uminom po. Yung nabubuhay pa yung lola ko dati, ay sabi ko, Lola, ano yung iniinom mo? Tinitira niya tuwing umaga, tanghali, gabi. May maintenance na rin daw. Meron para sa sakit sa sipon, sa ubo, sa rheuma. Ay, ang dami. Binibilang ko yung isang subo, siyam yung gamot. Umaga, tanghali, gabi mo. Gaya pala kung may Health Max na sinaunang panahon, baka isa lang ang iinumin niya. Ano? Opo, tama po. Katunayan nga po, Sir Tulfo, kanina may tumawag 70 plus na ho siya. May sakit sa puso at hinihingal pag nagsalita. After 2 months po, bumalik siya sa doktor. Negative na po yung kanyang problema po sa heart po. Okay na po siya. Okay din ho yan sa may mga hika. Hika po, pwede po sa may mga bukol, lalo na yung mga may prostate. Ang kailangan lang po ay ibigay nyo sa amin kung ano yung mga status ng inyong mga sakit at bibigyan namin kayo ng kalunasan para doon sa mga karamdaman nyo po. Nako, Sir Lito Navarro ng Health Max, maraming salamat sa panahon po pagtawag sa amin. Magandang umaga at mabuhay po kayo. Have a nice weekend, Sir Lito. Okay, salamat din po. Bayan! Biyernes. Alam na this. Sabado, Linggo, bukas. Huwag kong kalimutan, ipasyal-pasyal naman ng mga bata. Hindi yung puro trabaho na laang. Tomas, anak ka. Wala na. Apo na lang.
Napasyal. Walang budget. Ay, alam mo na. Alam na, Dis, kumuha ng gitara, pumesto dyan sa Quiapo, tirahin mo ng gitara. Hindi rin. Wala rin palang alam na instrumento ito. Hindi rin pwede. Wala. Pero kami pansamantala magpapaalam na muna. God is good all the time. Ako po si Erwin Tulfo. Kita-kits po tayo sa Lunes. Kami po ay nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan. Thank you.